Sa nagyayelong burol sa hilagang Finland, isang batang babae ang dalubhasang sinusundan ng isang elk na kumakain sa malapit bago ito pinatamaan ng palaso. Hinabol niya ang mahinang elk na kalaunan ay bumagsak. Ang batang babae na si Hannah ay napansin kung paano niya na-miss ang puso nito bago ito tinapos sa isang putok ng baril. Habang tinatanggal niya ang mga laman loob nito, ang kanyang ama na si Eric ay lumapit sa kanyang likuran, pinagalitan siya dahil sa hindi niya pag-iingat. Bigla siyang inatake ni Hannah ng mabilis na mga pag-atake, ngunit pinataob siya ni Eric. Sa galit ay sinubukan niyang muli at nagtagumpay hanggang sa tuluyang tinapon siya ni Eric na sinabihan siyang hilahin ang usa pabalik. Nagawa ni Hannah na kaladkarin ng elk pabalik sa kanilang log cabin na matatagpuan sa kakahuyan. Si Eric, na isang dating operatiba ng CIA, ay pinalaki si Hannah na maging perpektong mamamatay tao. Sinasanay siya sa maraming wika at labanan na binanggit na pagkatapos ng kanilang laban ngayon, masasabi niyang si Hannah ay naging mas malakas. Palibhas ay pinalaki sa kabundukan sa buong buhay niya. Ang alam lang ni Hannah tungkol sa labas ng mundo ay mula sa mga librong binabasa sa kanya ni Eric, at doon ay iginiit niya na handa siyang makita ang mundo, ngunit sinabi ni Eric na narito ang lahat ng kailangan nila. Bago matulog, tiningnan ni Hannah ang mga larawan ng isang ina na halos hindi niya matandaan at kilala lang sa mga kwento. Sa sumunod na mga araw, masinsinang sinanay ni Eric si Hannah, hinasa ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at ang kanyang pagpuntirya at ipinasaulo sa kanya ang isang peking backstory na may layunin na patayin ng isang senior CIA officer na nagngangalang Marisa Wigler na tinutugi si Eric upang pigilan siyang magbunyag ng isang delikadong impormasyon. Nang gabing iyon habang natutulog si Hannah, muling sinubukan ni Eric ang kanyang kamalayan, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na si Hannah at dinaig siya na nagpapaalala sa kanya na handa na siya. Nang maglaon, nag-iisa si Eric sa isang lugar sa kakahuyan kung saan siya naghukay ng isang kayamanan. Kinabukasan, nakita ni Hannah ang isang eroplanong dumaan sa itaas at sumigaw sa tuwa na hindi pa nakakita ng ganoong bagay. Nagmamadali siyang bumalik para sabihin kay Eric nang makita niya itong nakaupo na may dalang radio beacon. Ipinaliwanag niya sa kanya na sa sandaling pindutin niya ito, malalaman ni Marisa kung nasaan sila at susubukan niya silang patayin, ngunit dapat niyang siguraduhing handa na siya bago niya pindutin ang switch. Kinabukasan, hindi pa rin pinipindot ni Hannah ang switch at nagpa siya ding manatili habang si Eric ay nangangaso. Sa sandaling umalis siya, pinindot ni Hannah ang switch, sinabihan si Marisa na pumunta at hanapin siya. Sa Estados Unidos sa punong tanggapan ng CIA, nakatanggap si Marisa ng balita tungkol sa signal at ang posibilidad na buhay pa si Eric at labis na nabahala. Pagkatapos ay nakipagpulong siya sa matataas na tao ng CIA at sinabihan sila tungkol sa kasaysayan at counterintelligence ni Eric sa ahensya, at siya ay isang sospek sa pagpatay kay Joanna Zetek, ang ina ni Hannah, ngunit tumangging magdetalye tungkol sa kanya. Hindi nakikita ng mga opisyal ng CIA si Eric bilang isang banta at gusto siyang ipasa sa ibang ahensya, ngunit si Marisa ay naninindigan na dapat kunin ng CIA ang trabaho at tahimik na iligpit siya dahil siya ay isang malaking banta. Sumang-ayon sila ngunit nagpa siya na magpadala na lang ng one-team mission. Inutusan ni Eric si Hannah na gupitin ang kanyang buhok, pagkatapos ay inulit niya ang address sa Berlin kung saan sila dapat magkita kung sakaling magkaroon ng problema. Si Eric ay nagbihis at umalis sa cabin at si Hannah ay nasa likod at naglaho sa nyebe. Maya-maya ng gabing iyon, inihanda ni Hannah ang sarili nang makakita siya ng maliwanag na ilaw at narinig ang mga chopper sa labas. Pinalibutan ng CIA team ang cabin at pumasok ang ilang agent sa bahay, ngunit hindi nagtagal ay nawalan ng kontak ang iba sa kanila. Nagpa siya ang iba sa team na sumugod sa cabin para lang makita ang mga lalaking patay at si Hannah ay nakatitig lang sa kanila. Nakatanggap si Marisa ng balita tungkol sa operasyon na nakatakas si Eric na sa pag-aakalang pinatay niya ang kanilang mga tauhan, natulala siya nang marinig niya ang tungkol sa batang babae. Dinala si Hannah sa isang CIA holding cell kung saan napansin niya ang mga kamera sa paligid ng silid. Nang tanungin kung ano ang gusto niya, hiniling ni Hannah na kausapin si Marisa na nanonood ng feed ng malayuan. Nang gabing iyon, isang babae ang pumasok sa selda na nagpapanggap na si Marisa, habang si Marisa mismo ang nagtuturo sa kanya sa pamamagitan ng isang earpiece. Natauhan si Hannah at biglang nagkunwaring malungkot at niyakap ng mahigpit ang babae. Nagpa siya ang mga agent na nagmamasid na bigyan si Hannah ng isang shot para pakalmayin siya, ngunit nang marinig ni Hannah na bumukas ang pinto, pinatay niya ang babae at sunod-sunod na niligpit ang mga gwardya bago sinira ang lahat ng kamera na ikinagulat ni Marisa. Sa lalong madaling panahon ang buong base ay nahulog sa lockdown habang hinahabol ng mga agent si Hannah na sinusubukan tumakas sa mga lagusan.
Tinambangan niya ang isang lalaki na nagpasya na hayaan siya dahil sa kanyang hindi sapat na sweldo at pinayagan si Hana na makatakas mula sa seksyon. Nagawa niyang makadaan sa mga lagusan at gumapang sa isang makitid na lagusan at sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na siya ay nasa gitna ng isang disyerto sa Morocco. Isang convoy ng mga sasakyan ang dumaan sa itaas at sumakay si Hana sa ilalim ng isa sa mga truck hanggang sa hindi na siya makahawak pa at nagsimulang maglakad sa mainit na disyerto. Matapos makita ang mga nangyari, kinuha ni Marisa ang isang file mula sa isang lihim na vault at sinunog ito. Nakita natin mula sa isang alaala kung paano naglalakbay si Eric kasama si Joanna at isang sanggol na si Hana nang paputukan ng isang nakababatang Marisa ang kanilang sasakyan na naging sanhi ng pagbangga nila sa isang puno sa malapit. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang pamilya ay nakatakas sa kotse at pinaputukan sila habang sinusubukan nilang tumakas sa malapit na kakahuyan at nagawang patayin si Joanna. Naglalakad si Hana nang matagpuan niya ang isang batang babae na nagngangalang Sophie at ang kanyang nakababatang kapatid na si Miles na nasa isang road trip kasama ang kanilang pamilya ngunit tumangging sumakay. Nadatnan ni Hana ang isang grupo ng mga babae na naglalaban ng kanilang mga damit sa isang oasis at nagnakaw ng dress para magpanggap. Nakarating siya sa lungsod kung saan binigyan siya ng isang mabait na matanda ng matutuluyan. Samantala, palihim na nakipagkita si Marisa sa isang dating agent ng CIA na nagngangalang Isaac at sinabing kailangan niya siyang gawin ng isang trabaho na hindi pinahihintulutan ng kanyang ahensya na gawin niya at pinapunta siya kay Hana. Sa kabilang banda, nakita muli ni Hana sina Sophie at Miles at ipinakilala sila sa kanilang mga magulang na sina Sebastian at Rachel at sumama sa kanila sa hapunan. Kinabukasan, si Isaac, na tinutugis na si Hana, ay itinali at binugbog ang matandang tumulong sa kanya. Nakita niya si Hana na pumasok sa camper ng pamilyang turista sa mga kamera bago brutal na pinatay ni Isaac ang matanda. Samantala, dumating si Eric sa US at napilitang patayin ang dalawang pulis matapos nila siyang matuklasan. Natanggap ni Marisa ang balita at nang ang isang agent na nagtatrabaho sa tabi niya ay nagmungkahi na makipag-ugnayan sila sa Interpol, hinimok siya ni Marisa na muli itong isaalang-alang. Nasa highway ang camper nang makita ng isang skinhead na nagtatrabaho kay Isaac ang van at sinimulan silang sundan. Huminto ang camper sa ibang lokasyon kung saan nakita ni Miles si Hana ngunit nagpas siyang huwag magsalita. Pagkatapos ay nakatagpo ni Hana si Sophie na nag-imbita sa kanya na lumabas kasama ang dalawang lalaki sa isang pagtitipon kung saan nagsaya siya sa mga musika at sayawan sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng party, sinubukan siyang halikan ng kanyang kadate, ngunit tinulak siya ni Hana sa lupa na hindi sigurado kung ano ang ginagawa niya. Si Isaac kasama ang dalawang skinheads ay pumunta sa tent ng pamilya at natagpuan lang si Miles na mahimbing na natutulog na mag-isa at umalis nang bumalik sina Hana at Sophie sa tent. Samantala, pinasok ni Marisa ang bahay ng ina ni Joanna kung saan nakita niya ang mga tape ni Joanna na nagsasabi sa kanyang ina tungkol sa isang lihim na proyektong ginagawa niya upang palakasin ang sanggol. Pumasok ang nanay ni Joanna at nag-usap saglit ang dalawa bago inihanda ni Marisa ang kanyang baril. Upang manatiling matibay ang mga lihim, binaril siya ni Marisa sa kanyang kamatayan. Kinaumagahan ay hindi mahanap ni Sophie si Hana, na iniwan ng mga magulang ni Sophie na nalilito kung paano nakarating si Hana doon. Biglang dumating si Hana kasama ang dalawang patay na squirrel na iniharap sila sa pamilya bilang almusal. Nang malaman nilang papunta si Hana sa parehong direksyon na pupuntahan nila, nagpasya silang bigyan siya ng libreng sakay at dinaanan si Isaac at ang kanyang mga goons na sumusunod sa kanila. Dumating si Eric sa Berlin kung saan mahigpit na binabantayan ng mga agent ng CIA ang kanyang mga galaw. Napansin niya ang isang agent na sumusunod sa kanya habang papunta siya sa isang underground na paradahan, ngunit patuloy siyang naglalakad. Sa kalaunan, napalibutan siya ng mga agent ng CIA, ngunit mabilis na kumilos, na pinatay ang lahat ng mga lalaki sa ilang mga galaw na mabilis pa sa kidlat. Sa radyo, narinig niya na si Marisa ang nagutos ng pag-atake sa kanya. Si Hana ay nasa kalsada kasama ang pamilya nang mapansin niya ang sasakyan ng mga skinhead na sumusunod ng malapit sa van. Nang gabing iyon, direktang tinawagan ni Eric si Marisa at tinawag niya ang kanyang tech team na pumunta para i-trace ang kanyang tawag, ngunit habang nagsasalita siya, binaril sa pinto ang kanyang agent. Kinuha ni Marisa ang kanyang baril at nagpaputok sa direksyon ngunit naubusan ng mga bala. Nagawa niyang makatakas sa silid sa pamamagitan ng isang bintana kasabay ng pagsipa ni Eric sa pinto. Pagsapit ng gabi, napansin ni Hana na sumusunod pa rin sa kanila ang sasakyan. Pinahinto niya si Rachel para bumaba at binalaan silang lahat ni Hana na manatili sa van. Natakot ang pamilya na hindi alam kung ano ang nangyayari at pinasalamatan sila ni Hana sa pagiging magkaibigan nila bago tumalon mula sa van.
Hinabol siya ni Isaac at ng dalawang skinhead sa paligid ng mga container at muntik na siyang sunggaban ngunit nakatakas si Hana mula sa kanila. Halos mawala siya sa kanila hanggang sa makita siya ni Isaac na tumatakbo sa tuktok ng mga container at pinapunta ang kanyang mga goons upang tumingin. Tinambangan at sinalakay ni Hana ang mga lalaki sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake. Ekspertong pinatay ni Hana ang isang skinhead gamit ang isang kutsilyo at tumakas sa tuktok ng mga container kung saan siya hinabol ng isa pa, ngunit nagawa siyang takasan ni Hana. Nakita siya ni Isaac at hinabol siya, ngunit tumalon si Hana sa tubig at nakatakas bago niya siya mahabol. Sa kasamaang palad, nakuha ni Isaac ang pamilya at hinawakan sila hanggang sa dumating si Marisa upang tanungin sila tungkol kay Hana. Nalaman niya mula kay Miles na si Hana ay patungo sa Berlin upang makipagkita sa kanyang ama at nang malaman iyon, hindi na muling narinig ang pamilya. Nakarating si Hana sa Berlin at pumunta sa tagpuan para makipagkita kay Eric sa isang gusali sa loob ng isang abandonadong amusement park. Kumatok si Hana sa pinto at nakilala ang isang masungit na matandang salamangkero na nagngangalang Neffler na mukhang kilalang-kilala siya at tinatanggap siya sa loob. Sinabi niya sa kanya na malapit nang dumating ang kanyang ama para sa kanya bago iniabot sa kanya ang isang package kasama ang kanyang pasaporte. Nagpatugtog siya ng ilang musika nang biglang makita niya sina Marisa at Isaac na patungo sa gusali. Nagawa ni Hana na magtago kasabay ng pag-headbutt ni Isaac kay Neffler sa lupa at hiniling ni Marisa na malaman kung nasaan si Eric. Habang nagtatago si Hana, narinig niyang nag-uusap sina Marisa at Isaac tungkol sa kung paanong hindi si Eric ang kanyang ama, ngunit hindi napansin ni Marisa si Hana at lumabas ng silid. Ginamit ni Hana ang pagkakataong makatakas mula sa gusali at magtungo sa isang internet cafe kung saan sinaliksik niya ang pag-aaral sa DNA at kung sino si Eric. Samantala, nakarating si Eric sa amusement park ngunit sina Isaac at Marisa lang ang nakita ngunit walang palatandaan si Hana na pumunta sa bahay ng kanyang lola at pumasok. Nakita niya ang larawan ni Joanna sa parehong lugar kung saan pinatay ang kanyang lola. Nagpakita si Eric sa apartment at hinarap siya ni Hana tungkol sa pagiging ama niya. Inamin ni Eric na hindi siya ang kanyang tunay na ama, ngunit nag-recruit ng mga buntis na kababaihan sa isang ilegal na programa ng CIA kung saan ang kanilang mga sanggol ay genetically modified upang lumikha ng mga super soldiers. Natagpuan niya ang kanyang ina sa isang abortion clinic kasama ng 20 iba pang kababaihan. Si Marisa na pinuno ng programa ay isinara ang pananaliksik at itinapon ang lahat ng mga test subject bukod kay Hana na nailigtas ni Eric. Galit si Hana at sinubukan umalis at nang subukan siyang pigilan ni Eric, brutal na binugbog ni Hana si Eric na nagawa niyang pagtagumpayan bago umalis sa bahay. Sa labas, nakita ni Eric sina Marisa at Isaac na dumating at sinabihan ni Eric si Hana na tumakbo. Tumakbo si Eric, sinubukan akayin sila palayo kay Hana. Naiwasan ni Eric si Isaac na naging sanhi ng pagbangga niya at tumakbo sa isang junkyard kung saan siya hinabol ng isang skinhead. Naghintay si Eric at inatake ang lalaki at nagawa siyang talunin. Sinubukan ni Isaac na salakayin si Eric, ngunit madali siyang natalo ni Eric bago siya sinaksak ng isang piraso ng bakal. Sa pagtalikod niya, nakaharap niya si Marisa na nakatingin sa kanya habang nakatutok ang baril. Naubusan ng hininga, napaluhod si Eric bago siya pinagbabaril ni Marisa. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, bumalik si Hana sa amusement park upang hanapin si Neffler ngunit natagpuan niya ang matanda na nakatali ng patiwarik at mga palaso na nakausli sa kanyang katawan. Biglang bumangon si Marisa at hinila ni Hana ang isa sa mga arrow mula sa katawan ni Neffler bago tumakas mula sa bahay at tumakbo papunta sa amusement park. Si Marisa ay nagmamadali habang hawak ang baril, determinadong tapusin ito minsan at para sa lahat. Nagawa ni Marisa na habulin si Hana at na-corner siya. Ipinahayag ni Hana na ayaw niyang makasakit ng sinuman at sinabihan si Marisa na palayain siya. Itinaas ni Marisa ang kanyang baril, ngunit pinakawalan ni Hana ang palaso kay Marisa nang siya ay bumaril at bumagsak. Natigilan si Marisa at sinundan siya ni Hana. Natagpuan siya ni Hana na sinusubukan umakyat at iniwasan niya ang mga pagbaril ni Marisa. Naabutan siya ni Hana at sa muling pagbaril ni Marisa, bumagsak siya. Lumapit si Hana sa kanya, sinabi sa kanya na namiss niya ang kanyang puso, bago siya tinapos ng 2 shot. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.